Pero meron kasi akong alam tungkol dyan. Ito talagang ano to ha. Hindi ito galing sa kung ano mang pulang ahas dyan ha, o ano man. Ito galing ito mismo, doon mismo sa kanila. May lumapit kasi sa akin kasi 'di ba alam niyo naman nasa music industry ako. Dati akong hindi hanggang ngayon pala, manager pa rin ako ng band ng grupo ko. And Di ba rapper ka rin dati? rapper din. Rapper-raperan. Pero actually, lumapit talaga yan. Sabi nila, may isang ahente. Di umano, si Boy Toyo daw yon. Ahente ho siya na naghahanap ng mga vloggers na para kay speaker. Okay? So, nagpapaalam nga itong isa sa akin kasi sabi niya, Banat Bay, wag mo naman akong babanatan pagka nagpolitika ako. Sabi ko, depende. Kung hindi kasi siyempre kung sisiraan mo si BP Sara ay talagang magkaibigan tayo pero wag babanatan kita, papasinungalingan ko 'yung sinabi mo. As in ganon literal. Lahat ng mga so yan, expected ko na yan. Kinausap ako nito nasa ano ako nito Nasa November. Tinanong na ako nito, sabi niya, paano anong advice mo? Sabi ko, kung pupurihin mo lang naman si Romualdez, bahala ka, nasa sa'yo yun. Basta wag na wag kang magpapakalat ng fake news laban sa mga Duterte, sa mga vloggers, or else tatamaan ka talaga, hindi mo kakayanin dahil matatalino ang vloggers ng Duterte. Yun ang sinabi ko. Kaya nakita ko na naglabasan to isa-isa na to. Naku po. Tama si Sas. Perfect yung sinabi ni Sas. Ang laki ng budget niyan. Diyos ko, ano ba ito? May bumabanat sa akin. Anong post ko ang binabanatan? Ano daw? Ang title, anong nangyari sa Sasot? Kala ko pa pabor. Where is your... Ano daw? Ano daw? Pabor, nung December, pabor ka sa Chacha. Pabor nga ako. Yan yung mga hindi makasabay sa usapan Ikaw nga, i-play mo nga ito. Hanapin mo to. I-send ko sa'yo, ha? Ito yung mga yung... Parang nakita ko na yan. Itong Silver Voice, sino ba to? Bakla, sino ba tong mga... Ito yung mga pinatatapat nila sa akin? Diyos ko. Ewan ko lang, na parang... Ano ba, RJ? Ikaw inaasahan nila. Kita mo yung mga pinalit sa'yo. Diyos ko, Lord. Ano ba to? Teka, panoorin natin si Kuya. Lip popper? Ano ba to? Asa na siya? Teka, wala man lang ba magmi-meeting and magbibigay man lang ng organic na sasabihin, di yung parang bahala ka na, sige, banatan mo. Oo, ano ba yan? Tapos feeling nila masasaktan ako or whatever, na parang, mga Bex, Diyos ko, Lord, my God, wala nang bago, wala namang bagong binabato nyo sa akin, mag-8 years na. Pare-pare, Diyos ko, Lord. Alam mo yung mga tipong, syempre pag maumpisa mo, first year vlogging mo, masasaktan ka. Second year, masasaktan ka pa. Third year pa lang. Pag third year, bakit pare-pareho na lang yung sinasabi tungkol sa akin? Panoorin nga natin to para meron naman tayong pagtatawanan. Okay. 3 minutes and 22 seconds lang naman No. Ay, teka. Lakasan mo naman. Diyos ko, huwag mo naman sunodin. Sorry. Eto na. Okay mga kaibigan, pasensya na kayo sa poses ko, pause ako Sas Rodando Saso. Pag-usapan natin yan mga kaibigan. Madam, anong nangyari? Nung palang Disyembre, suportado mo ang charter change. Ano nangyari? Bakit ngayon ay kontra ka na at bumaliktad ka na? Question, ikaw ba ay nabayaran? Sas? Nabayaran ka ba? Bakit? Kasi, ganyan lang naman yan Kung meron ka ng inisyal na opinyon, kung meron ka ng puntong pinapaniwalaan, pinaninindigan, dapat, kung may paninindigan ka, kung ikaw ay may isang salita na mahalaga sa iyong reputasyon mo, hindi ka dapat magbabago ng iyong statement. Tapos, ang mali ko lang. Asan ko binago yung statement ko?
Sino ba itong tangang Sino to? yan? Silver Bo- Voice? Boxing daw ang ano niya, ang content. Rapper. Mga Bex, yan na yung... Grabe naman yan. Naghahanap na kayo ng mga Grabe. babayad para tirahin ako. Ang ganyan. Ang pangit. Girl boxing. 145,000 followers kasi. Ilan? 145,000 followers kasi. Okay. So, 145,000 followers. Ang content niya, boxing. So, malamang, yung mga nakikinig sa akin, yung mga nakikinig sa kanya, hindi nagpo-follow sa akin. So, ano ba ginagawa nila? Ma-prevent yung mga followers niya na makinig sa akin? In the first place, hindi naman sila nakikinig sa akin talaga dahil nga pina-follow nila, kaya pina-follow yan, ay boxing. Ikalawa, yung mga followers ko, hindi mo sila madidengoy-dengoy ng ganyan dahil lahat ng followers ko, Yes. alam nila ang aking opinion mula 2016. Ganyan, kaya ang mga followers, parang hindi kasi nila naiintindihan ang political blogging, no? Ang political blogging, pag nagkaroon ka ng following niyan, okay? Pag ikaw ay nag-iba ng posisyon at hindi mo ito napaliwanag na maayos kung ba't ka nag-iba ng posisyon, makikita mo yan sa comment section ng vlog mo. Babaruruting ka talaga nila yan, ganyan. Correct. oo. Pero itong mga ganito na nag-hire kayo ng vlogger ng boxing para sabihin wala akong kredibilidad. Nakuha pa niya, December 13, 2023 na, kailangan ako nagbago. I am actually for charter change. Actually, kung kunwari si Martin ngayon, sasabihin niya, yes, let's move to federal parliamentary system. And I will be there. I will explain. Di ba na parang, sabi niya, December 13, 2023, itong posisyon mo, Bex, alam mo, boxingero, ano to boxing ang content? Kuya, 2000, ano ba, kailan ako nag-umpisa nag-advocate ng federal parliament? December 2015 pa ako nag-advocate ng political reform. Tapos sabi pa niya, charter change, pero hindi niya maintindihan, ano ba yung papalitan sa charter? Hindi niya maintindihan yung, if the constitutional reform agenda of the House that will be pushing for will include shift to parliamentary system, I am all for it. So, hindi niya naintindihan. Yung ano if. yung ano? Hindi niya naintindihan yung yung shift to parliamentary system. Oo. Na parang, Joey, ano mo to ano mo lang tong section na to, mag-repost ka ng itong pinag-usapan natin. Hindi niya naintindihan. Kasi nga naman kuya, kung boxing ang content mo, tapos nagdi-discuss ka ng charter change, sino maniniwala sa'yo, be? Oh, patuloy natin. Kasi ito naman si Silver Voice. Silver Voice, pagka hindi mo alam, huwag ka nakikisawsaw. Oo. Ayan, tuloy natin. Screenshot. Eh di, ano ka ngayon? Ayan, tuwa siya sa screenshot niya. Teka lang ha. Ninindigan ka. Kung ikaw ay may isang salita na mahalaga sa iyong reputasyon mo, hindi ka dapat magbabago ng iyong statement. Ang mali mo lang, na screenshot. Asa yung bagong statement? Ang mali ako dito. Tuwang-tuwa siya. Oh my God. Tuwang-tuwa siya, nagkamali ka daw kasi na-screenshot. Ayan. Pero kuya, nasan yung bagong statement? Ako dito. Nasan yung bagong statement? Hindi Diyos ko, naman niya na-screenshot. Hindi, na-screenshot niya yung luma, pero yung bago, hindi niya na-screenshot. Oo. So, ano yung basihan yung nagbago? Mga bakla, Diyos ko, sinasayang niyo yung pera ng taong bayan na nagbabayad ka nun ng ganitong vlogger. Alam niyo kayo mga nakikinig, ito yung pinapasweldo ng pera ng taong bayan. Napupunta sa Diyos ko, ilaw. Lord. Ano yun? Napupunta lang sa ilaw. Kung asan man siya. Ay, Is that Banat okay? Bay, oh. Banat Bay, sino ba to? Si Banat Bay kasi nagpadala sa akin ito. Ipaakyat mo nga si Banat Bay. Banat Bay, umakyat ka. Joey, bigyan mo sa akin yung link. Papaakitin ko si Banat Bay para ma-explain na sa atin niya tong ano na to, creature na to. Kung sino siya. Oo.
Ano to, magbubote sa kanto yan? Uy, grabe ka naman, banad ba? I-send mo nga sa akin yung link. I-send ko kay Ayan, link Byron. sent. Oo. Diyos ko, Byron, umakyat ka ha, huwag ka umarte. Oo, parang makumpront ako na rin siya. O bakit niya ako tinatawag na amuyong? Diyos me. Ano daw yung nabago ko? Okay, play. Baka naman meron siyang ebidensya yung nagbago daw ng statement. Oo. Meron pang natitirang 2 minuto. So, tingnan Okay, natin. ito naman, may bago kayo Ano sa ka ngayon? People will question your credibility. Sas, di ba? Bakit na, ano ba? Magkano ba bigayan? Di ba? Bakit biglang bumaliktad ka na at ngayon kinukontra mo na ang charter change? Pasensya na ako sa boses mo. Bakit nung Disyembre, nakaraang Disyembre, ikaw pa mismo ang talagang Okay, paulit-ulit na lang yung sinasabi niya. nag-encourage, humihimo Okay. kay House Speaker Martin. Punta ka ng Facebook ko. Tigilan, Diyos ko pa ulit-ulit na lang. Sino ba Romualdez upang isulong ang chacha. Hindi naintindihan. Ay, Silver Voice, pag di mo naintindihan, wag kang ano. Hindi nga kasi nga bayad yan. Kaya siya nagko-content. Ay, hindi niya nga naiintindihan, girl, kung anong nangyayari. Pagkatapos siya pa yung magsasabi. Oh, December yan. O, meron lang akong bagong post. Punta ka ng bago kong post. Sige, go. Meron pa. Meron pa, girl. Eto. Hindi, meron pa. Up pa. Up. Up. Hindi. Tuloy-tuloy ka lang sa baba. Tuloy ka lang sa baba. Okay. Dapat down. Down pa. O, down. Okay, down. Dahan-dahan lang, girl. Sige, down pa. Down pa. Down pa. Sige pa, meron pa ako. Down. Sige pa. Sige pa, girl. Huwag ka matakot. Baka lumampas. Huwag ka matakot, girl. Oh, sige, down pa. Down pa. Ay, ito. Ayan. I'm an ardent Oh. supporter. Oh, ayan lang, oh. Palakihin mo nga yan, Inday. Ayan. Palakihin mo nga yan, madam. Control++. Ay, ano ba ginawa mo, girl? Nangyari. Baka may makita sila mga picture ko dyan na hindi dapat makita. Saka pumunta, bakit pumunta ka ng, okay. Bakit na ano? Nag-iba yung format ng page. Oo, akala ko pumunta ka sa aking mga private picture. Ay, sino si Sandro? Charot. So ikaw, Silver, makinig ka. Anong pinagsasabi mo, nagbago? Nasaan yung nagbago? Oh, sige. Diyos ko, Day, bakit ito yung mga content creators sa kinukuha nila? Wala na quality? Ayan, oh. Oh, pakibasa nga, biological woman. Ayan. So, I am an ardent supporter of constitutional reform, especially reforming the political system to make it more efficient and responsive to the needs of the 21st century. What we should do is to strengthen the political voices that will shape this reform process towards a better end. The Duterte should lead the national party of like-minded people of what that shape could be. A firm ideological basis is necessary. If Martin Romualdez is the necessary evil to make that reform process happen, so be it. From a strategic standpoint, one should not just be reduced to being a reactive force, but a proactive movement. The bottom line is the 1987 Philippine political system is not good for us in the long run. Period. Ano yun? Gusto lang talaga nila yung sira. Alam mo yung parang, mga be, hindi ba kayo matulong magbasa ng English? Di mo kasi naiintindihan niya, no? Ito yung problema kasi doon sa mga yung mga nakikisawsaw na hindi naman nakakaintindi ng mga political concepts.
Hindi, Tapos na, ang yes. nakaloka kasi, ano kasi sila, gusto talaga, kasi nga, ang gusto nila sa akin is, tirahin yung credibility ko. Meron talagang nakarating sa akin, no? Isang orange na ahas sa ano to, na nasa House of Representatives. Tapos galit na sila sa mga vlogger. Tapos naghahanap nga sila ng pang PM. Kaya sabi ko, paano ako naging anti-chacha? Ako nga ang gustong-gusto ng mag-political reform. Kaya itong mga Matagal to, na. kaya dito si Banat Bay kasi meron siya important information. Ayan, Banat Bay in the house. Hello Meron po. siya important information tungkol sa mga to dahil kilala niya itong mga to. Dahil ano ba to? Banat Bay, ano ba content nito ni Silver? Anong pangalan niya? Silver Fox? Silver Camera? Kilala mo siya, Banat Bay? Hindi. Pero meron kasi akong alam tungkol dyan. Ito talagang ano to ha. Hindi ito galing sa kung ano mang pulang ahas dyan ha, o ano man. Ito galing ito mismo, doon mismo sa kanila. May lumapit kasi sa akin, kasi di ba alam niyo naman nasa music industry ako. Dati akong, hindi hanggang ngayon pala, manager pa rin ako ng grupo ko. And, Di ba rapper ka rin dati? Rapper din. Rapper-rapperan. Pero actually, lumapit talaga yan. Sabi nila, may isang ahente. Di umano, si Boy Toyo daw yon. Ahente ho siya na naghahanap ng mga vloggers na para kay speaker. Okay? So, nagpapaalam nga itong isa sa akin kasi sabi niya, Banat Bay, wag mo naman akong babanatan pagka nagpolitika ako. Sabi ko, depende. Hindi, kasi siyempre kung sisiraan mo si BP Sara, ay talagang magkaibigan tayo, pero wag babanatan kita, papasinungalingan ko yung sinabi mo. As in, ganon, literal. Lahat ng mga, so yan, expected ko na yan. Kinausap ako nito, nasa ano ako nito nasa November. Tinanong na ako nito, sabi niya, paano, anong advice mo? Sabi ko, kung pupurihin mo lang naman si Romualdez, bahala ka, nasa sa'yo yun. Basta wag na wag kang magpapakalat ng fake news laban sa mga Duterte, sa mga vloggers, or else tatamaan ka talaga, hindi mo kakayanin dahil matatalino ang vloggers ng Duterte. Yun ang sinabi ko. Kaya nakita ko na naglabasan to isa-isa na to. Naku po. Tama si Sas. Perfect yung sinabi ni Sas. Ang laki ng budget niyan. Ang laki ng budget niyan. Kasi nga, ano yan di ba nga meron pa nga sila yung Joey, di ba nakita mo yung Viber group na ang parang isa sa mga moderator ng Viber group nila, yung nagbibigay ng 30,000 per month. Si Nino Barsaga. Hindi 30,000 ha, mababa yun. Hindi yung sa mga maliliit lang, yung mga maliliit na yung Siya yung following. hindi, bukod pa siya yung handler. Yung 30,000, yun yung binibigay niya sa mga nakukuha niya. And it's a group, parang marami sila doon parang mga 15 yata yun yung binibigyan ng 30 per. Siyempre, yun na lang yung nabibigay niya doon. Malaki cut niya doon, Banat, no? Siyempre. Sigurado ko doon, makahingi ng grocery sa akin yung animal na yun Buwan-buwan yun, umuwi sa Maynila, humihingi ng pang-grocery yung animal na yun Para daw sa mga, yung para ata sa mga lalaki niya So, ngayon naman, itong mga to, sina Silver, anong pangalan nito? Ano pala? Actually, in fairness naman, sikat sila doon sa kanilang crowd. Sa kanilang niche. Oo, sa kanilang sikat talaga sila sa kanilang crowd. Kaya lang, tama rin naman si Sas, yung mga crowd nila, hindi naman talaga manunood dito yun What's the point of, anong punto, bakit mo kailangan pang kumbinsihin yung crowd mo? Pag tiningnan nyo nga yung messages, tingnan nyo yung mga comment doon, naiinis pa sa kanya Kesyo, ba't ka pa sumasaw-saw sa politika? Ganun Instead na natuwa sa kanila dahil binanatan si Sas, naiinis pa.
Kasi nga, kasi pina-follow nga sila dahil ito daw ay boxing ang content. Oo. Ano, Mm. malamang naman yung mga nanonood yung nagpa-follow naman sa kanya, malamang hindi naman nagpa-follow sa akin yun. Hello, boxing. Unless of course, no, mahilig din sa politika din yung at DDS yung following niya. Mas malala yun. Kung DDS yung follower niya, tapos pina-follow siya dahil sa boxing, tapos pinapanatan niya yung mga DDS vlogger. At saka Actually, ano matindi siya nga, eh, 145,000 followers siya, pero ang liit ng engagement niya. pero tsaka ano rin yan, walang, yung mga audience niyan, mga tambay sa kanto, walang butante dyan. Di ko nga alam ba't kinukuha pa yung mga ganyan eh. Walang Desperado sense na. yan eh. Gusto lang may Desperado. maingay. Alam mo yung ano, yung mga, actually may pagkaganito si Tambay. Yung gusto niya, para siyang pinupuri lang ng tao. Ganon. Kasi wala naman talagang essence to get yung mga ganyang klaseng vloggers. Walang nadudulot na maganda sa kanyang political career. Actually, yung style, yung ano nila, yung direction ng kanilang public relations. May kaibigan kasi ako na mga content creator din na well, they're very political, highly opinionated people. Mga Duterte supporter hardcore talaga, but they are content creator na yung lifestyle, everyday kineme, ganun. Yun yung mga content nila. Malalaki yung mga followers nila. May ano sila sa TikTok, kasi sa TikTok ko nakakasama yung mga yun eh. Nagjo-join yun ng live ko doon regularly. However, nag-concentrate sila dun sa content creation na the endeavor that will generate more endorsement, mga ganyan. Pagka political vlogger ka mo, wala namang ganun eh, 'di ba? Walang ganun, oo. So ngayon, itong kaibigan ko nga na to, malaki na siyang content creator. So yung tema niya is magbibigay ng advice, ganyan. He was asked to be part of a 14.6 million campaign. And all you need to do is to make Tamba amiable. So basically, parang, si Tamba, naku, napakabuting ama, ganyan. Alam mo ba na si Tamba, ang favorite niyang ulam ay mga ganern. Ako naman, okay naman yung mga ganyan-ganyan yun, no? Sabi nga ni Banatbay, na okay, kung gusto mong, kung ipopromote mo lang naman si Tamba, go ahead. Pero the problem kasi is hindi nila naiintindihan yung social media, no? Halimbawa yung mga DDS, lahat yan organic. No? Lahat yan organic following yan, no? Si Mocha lang yung naging successful na from entertainment na naging political blogger na hindi siya iniwanan ng mga tao dahil nagkataon lang din na karamihan ng followers ni Mocha nung entertainment pa yung mga content niya is DDS, no? Nagkataon. So nagkaroon ng convergence. Kasi nung Duterte time, si Mocha kasi natahi niya yung mga personal na danas to bad governance, and so why also why Duterte fits the bill during that time. Siya yung pinili. Kasi may mga personal experiences na sinishare si Mocha nung time na yun eh. Di ba yun? Ganyan. Pero kasi ang ginagawa kasi nila ngayon, kasi si Tamba, hindi kasi siya katulad ni Duterte na yung mga vloggers na naging supporters ni Duterte is kaya sila nag-vlog kasi nga sukang-suka yung mga tao sa pinapakalat ng mainstream media about kay Duterte na parang wait, hindi ganyan ang mga napapanood namin hindi ganyan. So doon nang galing yung DDS. Kaya nagkaroon ng DDS vloggers to counter yung sinasabi ng mainstream media. Pero girl, hindi ka mo pwede na nako, binabanatan ako ng mga vloggers. Mag-hire nga ako ng vloggers para mag-counter. That's not effective kasi hindi organic. Totoo. Ayun. Actually, dapat magpasalamat nga sila Tamba sa inyo tsaka sa atin na sinasabi natin dito na dapat doon lang sila sa pumuri. Kasi pag sumausaw pa sila dun sa issue ng politics, walang mangyayari.
Oo, una na lang, hindi siguro kaya niya sinabing nagbago ka dahil you are against PI. Di ba? So, ang iniisip niya, ay, ayaw na ni Sas. Tanga ka eh. So, hindi mo alam. Hindi totoo naman, di ba? Naisip mo, ganun. Ayaw na ni Sas sa PI. Siguro, kasi kaya niya inaaway si Romualdez. So, nagbago siya. Ay, hindi niya kasi maintindihan na iba yung proseso at saka yung mismong gusto natin mangyari doon sa pagbabago ng Constitution. konstitusyon. Yes. Hindi niya naiintindihan na pag sinabi mong reforma, maraming aspeto yun. Hindi na naiintindihan na it's not just about kampi ka kay Tamba o hindi ka kampi kay Tamba. It's about policy making. Just me. Utos lang kasi yon na, ito tirahin mo si Sas na nagbago para mawala yung credibility. Parang inaano ko na, una-una, para pag political blogger, para masira mo yung credibility nila, kailangan ang marireach mo yung mga followers talaga nila. No, na papakita mo nagbago siya. Bakla ka. Ano ka pala, akla ka pala ng taon. Yung mga followers ng political bloggers, alam nila yung mga pinagsasabi ng mga pina-follow nila, no? Kaya nga sila nagfa-follow. Bigyan ko sila ng tip. Gusto nilang banatan si Sas na nagbago. Nagbago si Sas sa pananaw niya kay TP. Dati best friend sila niyan. Magkiskisan sila ng ano niyan. Tapos ngayon, magkaaway na. Alam mo, by the way, babalita ko lang sa'yo. Sobrang tuwan-tuwa sa'yo si Mocha. Nung nasa Japan kami, nung pinanonood niya yung awayan yun ni TP, tuwang-tuwa si Mocha. Sabi, totoo, tawa siya ng tawa. Kasi alam niya yung mga nangyari eh. O, diba? Alam niya kung ano yung ka-close, gaano kayo ka-close noon. Alam ng mga, actually, yung mga nakakaalam, alam nila yung kung bakit nagkaganyan. Oo nga eh. Actually, sabi. Di ba, Sas, di ba, nagkaroon kayo ng fallout noon with Mocha? Policy naman. Tapos nag-ayos kayo eventually. I mean, nung nag-ayos kayo, kasama ba nun si RJ na nakipag-ayos din? No, kasi kaya kami nagkaayos niyan kasi nga 'di ba natanggal si Trixie sa pagiging lahat naman kami kaibigan ni Trixie. So nandun kaming lahat. At saka yung awayan naman nila, it's policy, it's not personal. Hindi personal. Saka nung nakita kami doon, wala, parang, kasi nga parang, hello naman, lahat naman kami, kachika ni Attorney Trixie, no? Nung nandun kaming lahat, so nandun na, parang, alam mo yun, we were united by, dinodorobo ang mga DDS Emerald. Kasi nga yung, di ba, yung nangyari nga kay Trixie na si Maharlika na rin yung nag-reveal na yung may basket case na. Wala siya type ni Madam. Ang talaga matinding tanong dyan, ba't di ka kasi nagpa-appoint kay TP? Di ba siya nag-a-appoint? Di ba sabi nga niya, hindi nga ayaw ko nga daw kasi mas gusto ko nga daw mag-party. Pinanood mo ba yung yung live niya? Hindi, lasing kasi. Ayoko nung paglasing siya. Parang ang yabang sobra. Grabe yung ulo nun. Lasing ba siya nung Yung pangalawa, hindi siya lasing. Yung pangalawa ba, hindi na lasing? Yung pangalawa, sabi niya, hinuhook up niya si Sas for a meeting with BBM. Kaso si Sas daw, bigla na lang daw nawala. Tapos nakita na lang daw niya pumaparty sa Metro Manila. Ayun. So, parang party si Sas, mas gusto niyang pumarty kasama si Presidente. Di ba? Oo. Masarap ka party yun. Social kayo doon, di ba? Alam ko, Barat pa, hindi ako ganun mag-party, ha? Talaga, oo. Ikaw talaga, oo. Pero yun na nga, nakakagulat. Mabuti na lang kasi ito si Balat Bay. Alam niyo yung nangyayari na yung mga rap, yung mga, di ba mga flip, ano ba yung flip topper? Actually, maraming flip topper na kinuha. Oo, meron pa mga lalabas. Tingnan niyo. Kaya, at least, hindi, alam mo, mabuti na rin yan, Sas, kasi walang kalaban eh. Isipin mo, kahit pa paano nung panahon natin, di ba, may nandiyan yung mga dilaw. Pero napakinggan mo pala yung kay Richard, kay Darian, yung binabanatan ka. Kailan ba niya ako hindi binabanatan?
Yun ang tanong. Ano bang banat yan? Andali, linawin natin. Hindi, mga maliliit na vlogger lang daw, pretending. Hindi mo napakinggan yun. Ano sabi niya? Time na nawalan tayo ng Facebook, bumanat siya ng konti. Pero pitik lang naman. Sabi niya, parang wala na. Against siya dun sa pagbaban, okay, ng Facebook o ganyan. Pero, wag daw gawing big deal kasi lalo lang daw sisikat tayo, ganyan-ganyan, or something, na kaysa wala naman daw kwenta yung sabi ko. Kaya nga sumagot na ako kasi alam kong sumasakay na lang sa inyo. Kasi nga, medyo alam mo na, so sasakay siya para sumali siya sa usapan dahil wala nang nakikinig sa kanya, galit na rin sa kanya yung mga dilaw, dahil di mo nga maintindihan kung ano stand niya. Hindi totoo naman di ba? Ang gulo-gulo na stand doon hindi mo na maintindihan kung Marcos loyalist o naging dilaw. Actually, hindi naman talaga siya gusto ng mga dilaw. So, siya na rin yung nagsabi sa akin, no? So, ang ano niya ni Hey Darian is ewan ko kasi nga hindi na bakit hindi yun ang bayaran nung banata nung boksingero, ayan ang paiba-iba. Nakakaloka pa dun. Inconsistent talaga. Ay, talaga inconsistent. Saka si Marcos, si Bongbong. Oo. The best Kung ano sinabi yun ng eleksyon, sino to? Iba na para, ba't hindi yan yan ang banata nila? Pero ang ano kasi niya ni Hey Darian, Byron, is naghahanap yan ng amo. Sabi ni Derek, ang tawag dito, kinuha siya ni First Lady. Ano ko nga siya, ipakilala ko siya kay First Lady. Sabi ni Bagong Lipunan, kaibigan ko daw si First Lady. Nadawa ko. Ba't ganyan yung kaibigan nyo? May sintu-sintu rin yan, Ewan ko ba, bakit, alam mo, Banat Bay and Bagong Lipunan, you should get a room. Hindi. Tanungin kita, Sas, yung personalidad ko, sa tingin mo, pupunta kay Marcos? Pakisagot niya ako. Hindi, anti-Marcos talaga yan si Byron. Ano talaga siya? Hindi ko isko sila nung Hindi, si Byron talaga yan. Anti-Marcos talaga yan. Matagal, na talaga yan noon. Talagang, yan talaga ang kanyang, hindi mo talaga, kahit nung di ba nung meron pumunta kami ng Nara, di ba nandun ka Byron, kasama kayong dalawa ni Mocha, dun sa Nara. Hindi siya comfortable. Makikita mo talaga sa kanya. Pabihira, narinig mo ba yung sinabi? Paano ba kami maging relevant? Ano to? Para lang maging relevant, tatakbo ka? Anong klaseng yun? Siyempre, doon pa lang, sabi ko, sabit-sabit na Ano talaga yan si Byron? Nung di ba nung nandun kami, kasama namin si Franco. Si Franco yung nag-set up ng dinner na yun. Si Byron yan, hindi siya comfortable. Talagang nagpunta sa Nara. Oo, actually nandun siya. Ganyan pa yung yung mahilig. Kita basang-basa mo kasi mukha niya, ganyan pa siya. Yung mga tipo, mga nag-uusap, gumaganyan-ganyan yung mata. Yung tipo. Yan yung ang agenda nun, yung humihingi ng tulong sila BBM for the protest. Electoral protest. For the electoral protest. Oo. Tapos yun nga. Nadamay ko tuloy si Ma'am Joey. Pasensya na, Ma'am Joey, Oo nga. Actually, gustong umakyat ni Derek, hindi makakonect. Sabi niya, gusto kong umakyat kasi gusto kong kausapin si Byron na wag niyang isipin na kalaban ako. Iakyat mo si Daryl. Huwag siya masasaktan pag nasabihan ng tanso. Ganun talaga yun Hindi lang yan? Tanso ngayon, nabudol lang siya noon, di ba? Pero hindi naman siya, iba, linawin ko lang po magkaiba ang tanso sa nabudol. Magkaiba ho yun. Okay? Ang nabudol kasi naniwala ka na si Marcos noon. Nabudol ka. Nagbago ka na. Iba yung tanso. Yung tanso, kahit nagbago ka ng political leaning, kahit nagbago ka, tanso ka kasi ang babaw pa rin ng utak mo. Hindi nagbago. Nagbago lang yung loyalty mo do sa isang tao. Pero yung pagiging utak mo, tanso pa rin, mababaw pa rin. So magkaiba yung nabudol sa tanso. Di ba? Nung EDCA,
'di ba, is ang unang nag-interview sa akin vlogger si Byron. Mm. So yung off sabi niya, nabudol ka, no? Siya, bakit mo kasi? Sabi, bakit mo kasi yan ang sinuportahan mo? Sabi niya. pero yung off cam, sabi niya, nabudol ka, no? Ganyan siya. Bakit yan kasi ang sinuportahan mo, Sas? Ganyan, nakikinig ka kasi kay RJ. Sabi niya. Si RJ kasi bigyan na nga ng pwesto yung animal na yun. Sabihan mo na kasi na mabigyan siya ng pwesto. Ba't di ba mabigyan yun hanggang ngayon? Hindi na nga niya kailangan kasi nga he's already extremely wealthy. Oo. Wow. Hindi, di ba nga ang press release niya, binigyan nga daw siya pero hindi niya tinanggap? Posible yun. Dati halos magmakaawa yun. As in, awayin nun ng buong Malacanang eh. Kawawa dun si Mocha, hindi nyo ba alam? Di ba nakwento namin ng Mocha yan? Kawawa si Mocha dun. Pinakilala sa lahat ng sekretary. Pati kay PRRD. Binulungan ng katabi. Gusto ng posisyon. Ganong katindi yung animal na yun. Wala talaga eh. Kahit... Ibig sabihin naglalabi siya talaga for... Oo. Ito hindi to kwentong galing sa puting ahas ha. Ito galing mismo sa amin. Nakita namin. Yeah, personal experience. Yeah, oo. Kasi inaway niya si Bongo para lang makatabi si PRRD. Ganon literal. Kaya nga nung tinira ni TP si Bongo nung huli, sabi ni Bongo talaga, pagkatas ko ibigay sa kanya yung upuan, pagkatas ko ibigay lang, bigyan siya ng pagkakataon, makatabi ang Pangulo, makwento lahat ng gusto niya, mahingi lahat ng gusto niya. Kasi ang sinasabi niya, parang hindi niya matanggap na ayaw sa kanya. Hindi siya binigyan ni PRRD ng pwesto. So parang inaaway niya si Bongo. Nag-apply ba siya? Oo, yung apply niya hindi yung apply na talagang kinausap niya, may daladalang folder. May daladalang folder. Mr. President. Nagpapakilala daw kay kay Mocha sa kung... Oo, ganun ka-literal. Alam mo, nagalit nga si Panelo. Kasi pinakilala kay Panelo. Akala naman ni Panelo, yung para lang interviewin siya, biglang nag-apply kay Panelo. Sabi nga ni Panelo sa kanya, Mocha naman, ba't di mo naman sinabing ganito ang gagawin nito Siyempre, na-caught off guard si Panelo. Di ba? Ganun ka-literal si RJ. Kaya nga, sabi ko, bigyan nyo na lang ng pwesto yan para hindi na tumahimik na yung animal na yan. Ang tagal lang humihingi ng pwesto niyan. Hindi mabigyan, nauna pa si Trixie. Pero hindi ko alam na nag-a-apply pala siya nun kay Panelo. And everything. Kay Panelo, kay Sec Martin. Ang pangit nun sa part ni Mocha kasi kung siya nagpakilala pagkatapos biglang nag-apply. Alam mo, kakaiba kasi si Mocha pag nag-ano ng kaibigan. Yun ang isang bagay. Kasi ni politiko si Mocha Mano yan eh. Pili lang ang kaibigan yan. So, si Sas at saka si TP. Kaya alam mo, Sas, eto ngayon ko lang sasabihin sa ito. Nung nag-away kayo, sobrang bothered ni Mocha. Gusto kanya lapitan, araw-araw. As in, sinasabi niya sa akin. Kasi dalawa lang ang kinonsider niyang kaibigan noon. Nung time na yon, kayong dalawa ni TP. Kaya, yung kay TP, sabi ko kasi, lagi ko nang sinasabi sa kanya, Mocha, ginagamit ka niyan, obvious na obvious. Kahit nanay niya sinasabi, pero hindi siya, dahil nga ganun siya pagka-close, tutulungan ka niyan, ilalapit ka niyan sa lahat. Lapit kay Sec Martin, lahat nilapit niya. Ganun yun. Wala talaga eh. Pero yun ang hindi nila mga maintindihan sa DDS vloggers na lahat yan organic ang following. Hindi ka po pwedeng tumira-tira lang ng basta. Kailangan basagin mo yung kasi lahat yan naka-follow yan since 2016, no? 2015 sa mga DDS vloggers. So hindi mo po pwede silang sabihin na niloloko lang kayo niyan. Bex, yun nga ngayon ang struggle ni Archie kung paano niya ipapaliwanag yung nangyayari sa buhay niya. Pero sa tingin ko kaya din siya umalis na eh. Wala na siya magagawa eh. Paano niya ipapaliwanag? Paano niya sasanggayin ng lahat ng kapalpakan? Ang hirap niya na. Lunukin mo lahat ng kapalpakan ng gobyerno to. Ang bihira. Para mabalik ni RJ yung yung alindog niya. Ang dami niyang kailangan sagutin eh. Nilibing kasi ni Sas eh. Ang daming mga sinabi ni Sas na mababalikan talaga si RJ eh. Na pag hindi mo sinagot,
but how can we believe your other assertions kung hindi mo na, like for example yung sa appointment, kasi yun ang tigas niya dun parang actually that's clear panloloko sa tao, yung sasabihin mo na tinanggihan mo na tinanggihan mo yung mga appointment kasi meron kang gustong kasi ayaw mo sa peanut gallery at gusto mo na nang mag-level up kaya nag-aaral ka, so hindi mo tinanggap yung appointment dahil may iba kang goal sa buhay. Pero pagkatapos yun naman pala, I mean, kinorroborate yung sinabi ni Sas, kinocorroborate ngayon ni Banat na naglalabi ka naman pala sa posisyon noong 2016 at ngayon, di ba? So, how TP is going to explain that? I mean, wala na parang yun yung problema sa political blogging kapag ka hindi ka consistent sa sinasabi mo, babalikan ka, di ba? Babalikan ka mismo ng followers mo. Pero the thing is, ito pag mga ganitong yung content creator ng boxing na I'm pretty sure malaki yung bayad sa kanila diyan, no. Siguro wala na rin silang kita sa paggawa ng content ng boxing. So sumausaw na ng political vlogging, pero ang una nila tirahin niyo yung mga vloggers na tumitira kay Martin Romualdez, ganyan na parang sablay naman na parang sino naman makikinig sa'yo? Kailangan kasi pag nag-shift ka, hindi mo magagawa yung nagawa ni Mocha na nag-shift siya from entertainment tapos naging political vlogger. Ikaw, pang-boxing, mag-shift ka ng political content tapos ang sinusuporta mo pa si Romualdez kasi matatali ka dyan, Dong. Matatali ka dyan kasi hindi mo kilala si Martin. Kasi ito si Digong, kilala na ito nila Byron at nila Mocha before pa sila political tagging, before sila politics, kaya kumpante sila na pag nag-transition sila, pag naging political vlogger si Mocha, hindi ito makakasira ng kredibilidad kasi alam nila na si Duterte hindi ito manlalaglag ng tao. Diba? Hindi niya bibiguin yung mga tao Diba kaya nga yung mga DDS vloggers dun, kahit nag-aaway-away kami may mga personal kaming away, nakita nyo ba kaming lahat bumalik? Basta bag Duterte, diba? Wala. Parang nakita nyo ba kami bumaliktad kay Duterte? Ito lang siguro, no? Itong si Naraki. Si Naraki binigyan niya ng trabaho ng PCO ng before, Isa pang bobo yan yan si Rocky. Di ba schoolmate ko yan Walang alam yan. Sorry pasensya na pero totoo. Matalino yan, academics. Yung totoo. Pero yung pagdating sa yung, alam mo yun, parang siyang out of this world. Yung konyong out of this world. Mahina utak niyan. Kaya hindi ko alam ba't ganun ng mga pinipili nila Minsan kasi, may matalinong, bibihira yung katulad ni Sas. Yung matalino academics, tapos matalino rin pagdating sa practical. Okay, may mga ganun talaga. Si Trixie, si Preset. Yeah. Yan yung mga MJ. Ito mga kinukuha nila, ewan ko ba? Parang okay lang kayo. Tinapon na nga yan nung panahon ni Duterte, yung si Rocky. Kasi hindi makatagal yan walang makontent. Paano siya na-hire sa PTV4 noon? Saan? Si Rocky. Kay Bruce. Mga host, madali naman kasi pag hosting ka lang. Iba ang opinion making Diba? Pag opinion making, you really have to have a good argument and logic. Pagdating sa hosting, hindi ko naman sa nila lang pero syempre, diba, scripted kailangan mo ng script. Madali naman na yun. Importante doon, magaling ka. Magaling naman kasi siya mag-English. Yun naman ang Tsaka magaling kasi. Sandali. Papalagsisas Hindi, magaling yung magdadaldal ng English. Pero sa sulat, ewan ko. Hindi, ang maganda kasi nun, di ba, nung panahon kasi ni Digong, is, si Digong kasi, yung mga vloggers niya, independent. Si Mocha lang yung hindi independent. Kasi government si Mocha naging part ng government si Mocha Pero, yung the rest, independent. So, kahit yung mga vloggers na kinikriticize si Duterte, kaya yan ng Duterte administration kasi tatanungin sila mismo, ano bang problema? Ayan si Mocha minsan si Mocha nag-reach out pa yan. Ano ba
Bex, ano ba yung sinasabi mo dito, pinapatanong ni ganyan nung kinikriticize mo. May ganong aspeto. Pero ngayon kasi, hindi sila sanay na ang mga vloggers ay independent sa kanila. Hindi nila alam kung paano i-handle. Kaya ngayon, kita mo, pati Inquirer, pinapasponsored post nila laban kay Maharlika. Hindi, tsaka isipin nyo to sa mga nanonood. Pansinin nyo, hindi kami nag-uusap-usap ng mga DDS vloggers. 'Di ba, yung iba pa nga sa inyo, napapansin nyo na parang meron kaming pinagkaiba-iba. Pero kita mo kagad na iisa yung gusto, iisa yung pinupunto. Pero magkakaiba nga lang ng a little bit, 'di ba? May konti. Kasi nga wala nagko-control, wala nagsasabi, ganito pag-usapan natin, ganito. Kahit kami nila sa noon pa nung panahon ni Pangulong Duterte. May kanya-kanyang approach, no? May kanya-kanyang approach. Si Saskia, di kursunada si Sec Martin, di ba? Oy, madalas kami ditong mag-dinner minsan ni Sec Martin So, huwag kang iipit nga si Mocha nun Siyempre, di siya makaimik dahil pero at least pinapatanong naman niya yung mga dapat di ba? Kasi you were heavily criticizing the Presidential Communications Office noon di ba? Marami kayong mga criticism nun yun yung difference yun yung difference nung mga DDS vloggers nung panahon ni Duterte. Hindi nagsha-shy away yung mga ako bago lang naman akong nagva-vlog but I am a political observer for quite some time. It has been my interest ever since the world began. Pero yun yung difference kasi ng mga DDS vloggers doon kumpara dito sa mga Ensaymada vloggers. Kasi yung mga DDS vloggers will not shy away in criticizing the administration, yung mga policies ni PRRD noon. At confident sila na pagka merong issue, kaya nilang tanungin at makakakuha sila ng sagot. Yun yung problem ngayon. Ngayon may issue, wala kang makausap, walang sumasagot. Parang ka nakikipag-usap sa pader. 'Di ba? And then, nag-rely na kasi sila sa mainstream media Alam mo yon na hawak na nila yung mainstream media ngayon, hindi nila ngayon ma-handle yung mga vloggers, so kaya nilang mag-handle ng mga yung mga paswelduhin nilang vloggers, but the problem is hindi naman tanga yung mga tao sa social media na bakit ganito na yung mga tanga kinuha nila? Kasi nga ba, bakit wala na kasi gusto sumapi sa kanila. Buhay pa ba yung mga Ensaymada vloggers? Buhay pa ba yun? Oo, meron nga silang meron silang live na parang ganito. Yung Ensaymada vloggers? Ano Oo. ba nagsasabi ng mga yun? Kung ano yung sinasabi ng Presidential Communications Office, uulitin lang nila yung sinasabi ng Presidential Communications Office. Yun yung problema Wala silang sariling anggulo sa pagsasabi sasabihin nila tungkol sa ginagawa ng Marcos government. Kasi nung panahon ni Duterte, si Mocha maasahan mo na okay, i-share niya yung communication talaga sa PCO kasi under ng PCO si Mocha noon naging ASEC siya Yun talaga yung required sa kanya, hindi naman siya pwedeng maglihis-lihis dahil nga nag-work siya as government official. Pero the rest hindi naman ini-echo lang yung sinasabi ng PCO, kinikriticize pa minsan Kaya tama si Byron na nauipit si Mocha kasi nga si Mocha nga yung parang liaison sa mga vloggers. Tapos si RJ pa nga yung madalas nagagalit kay Mocha. Ano ka ba, Mocha? Ba't hindi ka magsalita? Hindi ka magganto? Hindi ka magganyan? Tumayo ka, ganyan. Ano yan? Basta marami siyang gustong pagawa kay Mocha noon. Actually, pinagre-resign niya si Mocha noon. Diba? Yun ang matindi nun. Pinagre-resign niya si Mocha para daw maano yung gobyerno. Yung pala, inggit lang pala siya magkapwesto. Para mayanig yung PCO. Pero ngayon, yung PCO mali-mali, nasan siya? Oo, tama, correct.
Nasaan siya? Shameless yung mga errors ng ng PCO ngayon, pero Mas shameless nga ngayon eh. Kasi nga dati, nung pagdating ng PC, tapos ang mas malala pa sa PCO na to, bumababa talaga yung trust rate. Can you imagine, Byron? Ang dami-dami nila ng binayaran na vloggers, kanina na yung mainstream media, mas yung PCO pa, kung ano pinagsabi, pero bumaba pa yung trust rating ng Pangulo. Hindi, wala eh. Ano ba yun? Parang, nasaan siya? Ba't hindi niya bambuhin yung PCO? Diba? Na, ano ba yung mga pinagagawa ninyo? Katulad nung ginagawa niya nung panahon ni actually nga, kumpara nung panahon ni Digong, dapat nga mas meron siya ngayong, mas malakas ngayon yung dapat latigo ni RJ. Kasi nga, friendship niya si Lam. So kung kung babambuhin niya yung PCO, dapat mas malakas ngayon yung hugot niya. Kasi nga nung panahon nga ni Digong, hindi naman siya ganoon sa para bambuhin niya, pero ngayon nga dapat meron siyang mas gravitas na itama niya yung ginagawa ng PCO, pati ng mga vloggers nila na kung ano-anong pinagsasabi. Kasi alam mo, talagang greatest mistake ng Marcos administration, yung pakinig kay TP. Feeling ko lang kasi okay sana kunwari sinasabi si TP ngayon, nakinabang na, nandun na sa ibang bansa, kumita na, bla bla bla, di ba? Okay na sana yun Kaya lang sana hindi niya na inaway si Maharlika Hindi niya na siniraan sila Maharlika, sila Attorney Trixie. Sabi ko nga kung nandiyan pa si Attorney Trixie, siguro sakit ng ulo rin natin kasi na somehow kaibigan natin medyo mahirapan tayong di ba? Kasi sasalagin. Pero kasi tingin ko Banat, Sas, hindi mapupunta si RJ doon sa kinalalagyan niya ngayon kung hindi siya nang away. Yung kaya siya nandun sa pwesto niya ngayon, very likely meron siyang mga mini-slander talaga siya along the way in order to carve that pwesto kung ano man yung kinakalagyan niya. Alam mo to si Attorney Trixie, nung secretary pa siya, ito i-reveal ko ngayon na napag-usapan na rin naman kung secretary ngayon si Trixie, mahirapan kami kasi nga syempre kaibigan, no? Noong panahon na secretary siya, Diyos mio, talagang, alam mo yun, anong-ano na ako, excited na ako na mag-criticize. Alam mo talagang, ay nako, tinatanong ko na si Trixie, ano ba to, Attorney Trixie, ganyan-ganyan. Tapos si Trixie nagpapakalma. Ang hindi niya na ako napakalma nun, yung F1 race. Sabi ko, ay nako, kinanya ko talaga si Trixie. Ay nako, Trixie, hindi mo na ako mapipigilan dito. And eventually, ano pa siya nun? Wala na yata siya nun kasi nandun pa siya. Girl, hindi pa alam ng mga tao na pupunta ng F1 ang Pangulo. Alam ko na. Sabi ko, Trixie, totoo ba to? Ginanon ko siya, totoo ba to? Sabi niya sa akin. So parang she was trying to calm the situation, to pacify the situation kasi may mga umihirit-hirit na information sa labas. Sabi ko, Trixie, totoo ba to? Bago ko magsalita, totoo ba to? Tapos yun na nga. Natanggal si Trixie after nung F1. Doon na kami nakita-kita. Kaming lahat. Para paglamayan ang pagsiba kay Trixie Angeles for medical reasons. So parang kami naman ano nangyayari na bakit nagkaganito. So kaya nung nawala si Trixie, siya ngayon pampakalma nun nung mga criticism kasi at least siya nag-ano pa siya, sandali lang, wait lang, alam mo parang she was trying to make sure na hindi naman niya sinasabihan kami na huwag mong i-criticize. Sabi niya, wait lang. Meron lang kaming meron pa kaming give some time lang. Oo. Give some time lang.
Actually, aside from kay Trixie din, kahit si Maharlika in fairness, I mean, hindi man ako ma-agree sa lahat na sinasabi ni Maharlika. Pero isipin nyo na lang, kung na-maintain si Maharlika sa mga Marcoses at hindi alam mo yun, hindi nagkaroon dahil kay DP, siguro kahit papaano, alam mo, mababalanse yung ibang mga bagay, ma-explain niya. Kaya nga feeling ko talaga ang pinaka-greatest mistake nitong Marcos administration nung nakinig kay TTP na masiraan ng lahat ng mga vloggers na supposedly magtatanggol ng tama ng may utak. Ayan tuloy, mga natira sa kanila, mga nagbebenta, bumili na suka. I remember vividly, nung I think mga election pa lang yon, TP said na yung mga loyalista, wag na kasing yan kasi parang lagi namang nandyan yan ganyan. Merong ganong statement si TP noon. Which I think isa sa mga bagay na pinakinggan nitong administration na to. And anong nangyari dun sa mga loyalist ngayon ng 'di ba? Ang dami sa kanilang nagsipagtalikuran na hindi mo ina-expect na magsisipagtalikuran like sila Elizabeth Oropesa, sila Beverly Salviejo, yung mga matatandang mga loyalista. And yun rin yung question ko nung time na galit na si Maharlika. Na hindi ko masakyan pa yung galit nun ni Maharlika. Yun din yung question kay while I can't agree dun sa mga sinasabi niya during that time kasi parang for me it still begs some some evidence bago ko maniwala or what not ganyan. Pero yung fact na loyalista to dati itong nasa circle bakit hindi settle ng first family, especially ng first lady, yung away niya dito. So, ibig sabihin, malalim siya. Kumbaga parang it speaks volume doon sa uri ng leadership na meron sila. Kasi parang anong pag-aaway, girl? Anong level aabot yung away ninyo na ayaw makipagbati nitong isa sa'yo? Diba? Hindi, ang ano kasi niyan kasi, ang CFL kasi is not a politician. So, hindi niya alam yung landscape, 'di ba? Ano nga siya, she's former lawyer, she's a former boss. Everything that she wants should be delivered in the way that she wanted it. She wanted it. Oo, na parang 'di ba sabi niya nga, it's either the highway, my way or the highway. Hindi po pwede yan sa politika na my way or the highway, no? Kailangan kung lalo na kung ang mga katapat mo, mga season na dyan, si Maharlika, na parang, ako nga, parang sabi ko, ay nako, si Maharlika na yung parang magiging parang mocha ni BBM. Di ba parang ganyan ang impression ng lahat, di ba? Si Maharlika ang the new mocha. Pero the problem is, sabi ko, can you imagine? Si mocha. Hindi pumayag si TP, ako ang new mocha, sabi niya. Hindi ka di ba? Pangarap ko na yun noon pa. Tapos ngayon aagawin mo Maharlika, hindi pwede. Sabi siguro niya. Can you imagine kung si Mocha, ginawa niya yung ginagawa ngayon ni Maharlika kay Duterte, it would have been a huge news. No, talaga sobrang big news niyan. Pero nakita mo, si Maharlika, she stayed, no? She stayed from the beginning till the end hanggang ngayon. Si Maharlika is so better than Ayan. Oy, BL, Daw, makapag-ayos na kayo ni Banat para huwag na kayong tagal ko na nga gustong mangyari yan na umalis sa palda ni Maharlika Di ba? Pakitin mo yan si Bagong Lipunan. Pakitin mo si Bagong Lipunan. Bagong Lipunan, umalis ka na sa palda ni Maharlika, halika mag-usap tayo. Saan mo nakuha yung mga ebidensya mo? Tapos ang eksena niyan, kaya nagulit ako, ay shit, sino? Kasi kailangan ano mo yun kasi loyal, si Maharlika kasi is like mocha, no? Parang loyal, ano mo yan Diyos ko Lord, when you had nothing, nandiyan si Maharlika. Alam mo yun, na parang alam naman ang lahat yan. Na parang, nung panahon na yun, pag BBM, si Maharlika talaga yung go-to mo. Siya talaga yung titingnan mo, ano ba nangyayari? Hindi ko kilala si Maharlika as DDS vlogger. No. Marcos vlogger talaga siya. Yeah. Nung time na ang in ay maging DDS vlogger, di ba? Marcos talaga yan si Maharlika. Hindi talaga yan nag-identify ng DDS vlogger si Maharlika. Ayan, pati yan si Bagong Lipunan, no? Yung pa si Bagong Lipunan.
Naku, ito na naman itong mga Cayetano vloggers. Yan ang tawag niyan sa amin, Bagong Lipunan. Wag ka nang Roy. Yan naman talagang tawag mo sa amin ng dati. Inaaway-away mo kami. Ayan nga, Kasi- tinan mo na naman yung hirit niya, sablay na naman. Sabi niya, ikaw sa paldangan ni Mocha, hindi nagsasalita si Mocha. Ang layo naman ng comparison mo. Si Maharlika nagsasalita, pinaparot mo. Si Mocha di na nagsasalita. Ano ba naman yan? Klaseng ano na siya, retired na siya, napagod na siya sa kakaano ng napagod na siya sa paglipat ng mayon. Baka ma-stress si Ma'am Joey sa amin, ha? Ha? Baka Baka na-stress ka na. Cayetano ka ba? Hindi. Sas? Hindi ko alam Cayetano ka. Hindi ba rin, yun nga yung ano nila. Yun nga yung, yun nga yung ano ni Ganun Bagong sila eh. Lipunan. Oo, na parang, naku mga di ba uso pa rin yung dukay, Dukay, saka yung, naku mga dukay yan. So, ganun yung eksena nila ngayon. Pero nga, itong si, what's this? Itong si Maharlika, nung talagang yung talagang, siya talaga yung unang, well, actually, nauna si Bagong Lipunan na tumiwalag. Nung sumunod si Maharlika na parang, oh my God, this is big. Na parang, sabi ko, sino na ngayon yung kukunin, at sino na ngayon yung mga magtatagol dito na kasing passionate ni Maharlika? Kasi wala naman silang vlogger na kasing passionate ni Maharlika. Yung na inaaway lahat ng kumontra kay Marcos noon. Hindi, totoo naman. Yes! Wala silang mahanap na kasing Kahit passionate. si Duterte inaway eh. Di ba? Exactly. Alam mo yun ang hindi ko maintindihan sa mga Marcos. Pasensya na kayo ha. Mga Marcos ha. Hindi nyo ba nakita yan? Na si Maharlika lang ang nagkaroon ng bayag na umaway kay PRRD, tinawag na Mangkanor para lang sa inyo. Tapos biglang, alam mo yun, tatanggalin nyo sa circle nyo dahil kay TP. Anong katangahan yun? Di ba? Hindi ko nga maintindihan kung sino bumubulong sa inyo o nagde-decide kayo pag kayo nakainom na. Hindi ko... Tapos ang maganda pa yung image ni Maharlika kahit sa kina Sec Martin, sabi niya, alam mo yan si Maharlika, maayos yan. Can you imagine kahit Actually, din ako na-surprise kay Maharlika kasi parang yung highly regarded siya ng mga tao. kahit yung kinikriticize niya. Kahit kinikriticize niya. Alam mo, walang bad blood sa kanya yung Duterte administration. Oo. Kahit yung gano'n niya. Kahit Parang, kinriticize niya ng wagas noon. wala Well, na. she changed her eventually eh. Kasi di ba sabi niya nung nagkaroon ng issue yung OFW, na-surprise siya na in-accommodate siya nang walang ka-issue-issue ng Duterte administration do sa mga nilakad niya. So parang na-surprise siya na parang kahit binabanat-banatan niya, pagdating dun sa serbisyo, hindi siya short-change. No. Wala naman panahon ni Iba Duterte. talaga mga Duterte. Alam mo, kakaiba talaga sila. Kahit nga yung kaaway nila, isipin nyo nga si Nograles, di ba? Yung pamilya nun. Doon talagang salpukan sila sa Davao nun. Pero, ewan ko nga, kaya nga ganun sobra si Kaya rin marami nagtatanggol kay PRRD dahil sa ganung bagay niya hindi siya gumaganon hindi katulad nitong administrasyon na to, ang tinitira yung mga vlogger na bumabanat sa kanila, hindi yung issue ang ipaliwanag nila. Yun ang problema. Kasi nga bobo yung kinuha ang mga vlogger nila, so hindi nila pwedeng i-counter yung mga arguments ng mga criticism sa kanila. Mahirap i-counter yun. Kita mo, ito si Byron, kayo ba ni Daday nag-interview si Teves ba in-interview niya? Si Bantag in-interview nila ng Zoom. Tapos sabi, arrestuhin daw ito si Banat Bay, saka si Dada. Dahil ba't di daw nila sinitizen arrest. So parang paano nila This is online. Diba? Walang Hindi ko alam. Alam mo, dapat talaga yung mag-resign na yun. Kawawa din yun naawa na ako sa kanya. Sa sakit niya. Dapat mag-concentrate na lang siya. Konti na lang yung tatagal niya sa mundo to Meron ba talaga? Hindi. I don't know. Kaya lang, once na inatake ka na, medyo
hindi ako I'm not wishing na bad for him. Kaya lang pag inatake ka na, medyo isipin mo na lang yung buhay Taas mo. na yung risk. Oo, kaysa yung ang dami yung pang gustong ipakulong. Ano ka ba? Ano na siya nag-attend na siya ng session sa ng session sa host niya sa DZRH, si Boy. Nandun na siya? Hmm. Actually, kung Kahapon. nakakausap nyo nga si Maharlika, yan yung isang bagay na baka makasunog kay Maharlika. Kung yung mga minsan yung niya, okay sana yung birada niya, kaya lang yung mga walang ebidensya niyang hirit, masusunog siya dyan. Kasi ewan ko ikaw Sas, di ba? Sanay ka nun merong mga nagbibigay ng info just to burn you. O, di ba? May Dapat mga- maingat ka O noong 2006, yung nung all throughout nung 6 years, maraming ganyan, mag-feed Maraming sa'yo. ganyan. Maraming ganyan. Pag kinagat mo yun na fake news ka, yari ka. Kahit Kasi lalo kayo nila Mocha noon. Maraming Oo. nagbibigay. Minsan nga naluloko na lang kami. Dex, binigyan ka rin ba ng ganito? Merong mga, yan tactic yan Yan ang tactic nun nila Mama Lenny. Ng kanilang grupo, yung Sa TikTok, ganun. Na-experience namin yan yung bibigyan kami ng fake news, yung mga hindi totoo. Pero kasi, ako nga, yung background ko kasi talaga, research. So pag nagbigay sa akin ng information, kapag pag may something off talaga doon, hindi ko talaga siya papatulan. So yun. Ayun, at saka hindi nga ako masyado mapagpatol sa gano'n. Not unless talaga yung klarong-klaro na unless it is verifiable. Gano'n. Nasaan na si Bagong Lipunan? Ang tagal naman, puro kadaldal. BL, akit ka na, BL! Ayan, hanap tayo ng common ground. Asan si Ayan. Direk? Wala si Direk, sayang nga. Bakit di ba si Oo, Daryl? Pinapaakyat ko nga, nagtatry raw siyang makaakyat. Ay, Bakit mo si ito, Daryl? idol ko yun yung sa mga ginagawa niyang mga Bilib na bilib kaya ako dun. Sabihin sentiments. Oo. Panalo kaya yun. Except yung yung kay Amy niya. Bakit naman? Anti-Marcos na talaga yan si Byron. Hindi mo talaga mababago yung sa kanya. Hindi Anti-Marcos. nga, binayaran nga ako. Ano ba? Kaya nga ako nandito. Para purihin si Marcos Paano kaya yun Trying siya makaakyat. Direk, akyat ka na para naman makilala kong isang sikat na direktor. Hindi ba kayo nag-meet ever? Hindi pa. Hmm. Idol ko yan, sobra. Idol ko yan. Except dun sa nasasaktan daw siya. Huwag ka na masaktan. Ganun talaga. Tanggap-tanggap din. Kasi ang ibig sabihin, actually, ganito yon. Ganito yon. Di ba yung gumawa ka ng content, tapos tinawag mo akong amuyong doon? After na yun. Nauna Ano muna nauna muna yung sumagot kayo ng nasasaktan daw siya. Tapos sinabi mo sa akin na basta may sinabi ka na paano nasabi ni Banat na ganito. Yun. Kasi naghahanap ako ng basis. Kasi hindi ko naman kasi napapanood yung mga vlogs mo. Sabi ko, nasaktan yata si Banat. Sinabi ko, hindi ko siya pinapanood. Di At tinawag akong amuyong. Sabi ko, ganon. Hindi naman, pasensya na. Pasmado lang ang bibig. Tapos hindi ayun. So, actually, yung wala kasi si Derek Ano nga kasi yung konteksto nung parang nung nasasaktan siya na Hindi yung hindi ipagtatanggol ng mga Marcos ang mga Duterte. Diba sinabi niya na daw ba yung ko na bakit naniniwala ako na hindi parang pagtatanggol ng mga Marcos si Duterte pagdating sa ICC. Tapos 'di ba tinawag ko nga ang mga tanso ganyan. Doon sa ata siya nasaktan doon sa parang tanso o sabi ko nga magkaiba ang nabudol sa tanso. Yun kasi hindi maintindihan ng iba. Yun ba yung keme niya doon? Si Sas nabudol pero hindi tanso. Alam, may bago na naman po. Marami naman kaming nabudol.
Oo Teka, nga, wala pero hindi yun, wala tanso. nabudol. Magkaiba yun. Ang tanso, yung mga naniniwala pa rin kay bagong lipunan. Yan, tanso yan. Pakitin mo nga si Roy para ano tayo doon? Flip top. Ano ba, Roy? Ba't ka natatakot na naman? Alis ka na dyan sa palda ni Maharlika. Mag-usap tayo dito. Patunayan mo. Bilis. BL, akyat ka na. Flip top daw. Flip top session. Flip top session. Sabi dito, meron daw bumabanat sa akin si Cap. Sino ba yung Cap? Si Kalbo. Si Kap. Si Ninyo. Kap, ang ano niya, ang pautot niyan. Ah, si Nino Barsaga rin pala yun. Nino Barsaga. Oo, Nino Barsaga. Oh, ano, Diyos ko naman, para naman, o di banatan mo, o di makinig kayo sa kanya. Ano ba naman, pwede naman kayo makinig sa kanya, pero Wala, huwag yun ang pinapansin. pero sana questionin yung mga sarili ninyo, bakit kayo nakikinig sa kanya? Ano ba yun ano ba, sana kasi ganito yun, no, ang basehan kasi niyan, kung political vlogger ka, ano ka ng insights, yung tipong, kung may anak kayo, pwede nyo papanood sa anak ninyo yung napapanood ninyo, or kung nababasa ninyo, yaan ang basehan ninyo, no? Pero kung pinapanood nyo lang yung dahil bored kayo, wag nyo na kaming gambalain kung ano yung kanilang mga pinagsasabi. Kasi nga, kung hindi nyo mapapabasa sa inyong mga anak, lalo na sa mga minor nyong anak, or mapapapanood sa anak ninyo, yung mga vlogs ng Cap na yan, ibig sabihin, hindi kayo proud na pinapanood nyo yan. Cap na yan.